Hello guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano kayo sasakay sa bus at paano kayo bababa. So kung first time kayo dito sa Hong Kong, ganito lang ang gagawin niyo. So syempre pa, on the way ako papunta sa bus terminal dito sa amin, sa may likod ng palengke. So yan nga pala yung bus terminal dito, yan yung pinaka first station. So ayan, hanapin nyo lang yung designated na bus terminal and then kailangan meron kayo syempre yung octopus card. So, syempre, kailangan may laman din naman yung inyong octopus card. So, ayan. Papunta ako dyan sa palengke. So, yan ang octopus card. Itatap mo lang yan dyan sa pinaka-monitor at automatic ay mag-charge na yung pamasahe. So, umupo na ako dito sa may gilid kasi sa harapan yan ay yung mga lolo at lola. Merong priority seat. So, ito nga palang pangalawang video na to ay pauwi na ako. So, same thing naman. Ganun din, sasakay ka, magtatap ka ng iyong patatong or octopus card and then hihintayin mo yung station na kung saan ka bababa. So example ko sa inyo dito, ito yung station kung saan na bababa itong lolo. So yan, naka-standby na siya dyan sa may pinakapintuan. So nakita nyo yung kulay red na yan, yung sa gilid ng sa may likuran ni lolo. Yan yung pinaka-buzzer. So lahat ng upuan ay merong nakatabing pinaka-buzzer. O yan, i-stop mo yan or pipindutin mo yan kung alam mo na susunod ka ng bababa or doon sa station na darating o na madadaanan, ayun na yung station na bababaan. Katulad niyan, nag-buzzer sila dyan and then nag-stop doon sa bus stop. So, pakita ko sa inyo kung paano magre-ring yung buzzer pag merong pumindot. Magre-ring ng isang beses. Ting! Ayan. Ito nyo yan, guys. Ito nyo yan, yung red na yan. Meron din red yan sa may gilid ng driver's seat. So, alam niya na may bababa. So, katulad itong babae na to. Galing yan sa second deck nitong bus. So, bababa siya. Nag-bell na siya dyan. Nag-press na siya ng button. And then, pag dating doon sa bus stop, itong driver o itong bus ay titigil siya doon. And then, bubukas ang pinto. So, dito hindi ka pwedeng bumaba kung saan gusto. So, kailangan doon sa mga designated na bus stop. Kaya katulad nito. Kita niyo yan, guys. Ayan. So, ayan. Ayan. Tapos nawala na yung red lights niya, di ba? So, kung mayroong kabang bababa, hindi magpe-press ng bell, stop. Tapos, ayan. Yung next station. Sinasabi yan sa monitor yan. Shopping Y Estate. So, meron siyang English, meron din siyang Chinese, at meron din siyang character na Chinese. Magre-reflect ko. Kung kayo ay hindi naman Chinese at Filipino kayo, at sasakay kayo sa bus, hindi naman kayo malilito kasi kailangan marunong lang kayong magtingin doon sa monitor sa taas. Magbasa. At syempre, makinig. Muna ulit ang bata kasi babasa mismo yung pinaka-buster. Nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Narinig niyo yung ting, yun yung merong bababa sa susunod na buster. Nakita niya pati sa may likod na upuan, meron din kulay pulang ilaw doon na umilaw nung merong pumindot sa bus. Tulad niya, galing sila sa taas, bumaba na sila kasi sila na yung bababa sa susunod na bus stop. Yan. Pilig sila dyan sa waiting shed. Minders nga pala guys, once na nagsara na yan, hindi na ulit bubuksan yan kung in case na ikaw babagal-bagal. Kunyari nakatulog ka doon sa taas tapos naisip mo bababa ka na pala. Kasi oras na yan ay sumara, doon ka na sa next na bus stop, bababa. So ganun dito. Hindi pwede na papara ka lang at tapos kahit saan ka lang ibababa. Hindi po pwede. So, be aware, pag kayo ibababa na, kailangan ay alert at kailangan ay nandun na kayo sa gilid ng pintuan para naman pag yan ay binuksan ay bababa ka na. So bawal ang patulog-tulog pag nasa bus. Pwede ka nang matulog kung masyadong malayo pa. So yun lang sabi ko.
kung normal na ako'y normally uuwi na, dyan ako magdadrop dyan sa bus stop na yan. Pero hindi, doon pa ako sa pangatlong bus stop. Dapat dyan lang, dyan lang kami yan. Bahay na. Yan kami. Pero since nga na doon ako sa palengke pupunta, sa may likuran pa ako. So yung last stop nito ay palengke. Ano guys, last station na nakawaba na tayo. So pipila pa yung bus na yan dito. Daan tayo dito sa loob ng palengke. So that's all for our today's video vlogs. So kung ikaw lang naman ay baguhan, so panoodin mo to. Pero kung ikaw naman ay mga dati na dito, so I know, alam mo na yan. So ito lang ay para sa mga baguhan o hindi pa nakakapag-ride ng bus dito sa Hong Kong. So ito ay guide lang para naman hindi tayo malito o matakot sumakay sa bus dito sa Hong Kong. So ito ay applicable sa big bus. So iba naman din ang paraan pag doon ka sumakay sa minibus. So sa minibus, kailangan sumigaw ka doon pag bababa ka na. Pero ang alam ko, meron na rin mga minibus na naglalagay na rin sila ng mga bus. So minsan wala, kaya kailangan marunong kang magsalita ng malakas at sasabihin mo lang naman ay umgoy, basi jam, umgoy, basi jam. Ang basi jam ay bus stop. So yun po ang kailangan isagot. Umgoy, basi jam, umgoy. So yun lang po. Salamat sa inyong panonood. So this time uuwi na ako at dadaan muna ako sa McDo kasi gusto kong bumili ng ice cream. So yan lang po masasabi ko. Salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking mga video. Simpleng tips lang yan. At pamamasyal na rin kahit paano, at least may idea kayo kung paano ang buhay dito sa Hong Kong. Bye bye guys!